So next, ito po isang problema. Alam po natin next week, March 25, magsa-start na po ang trial proper sa usapin ng impeachment complaint ni Sara Duterte sa House of Representatives. At sabi ng kanyang abogado na si Michael Poa, meron pong tinatanong sa akin ko kung mandatory ba na mag-appear ang si Sara Duterte sa kanyang mini trial doon sa House Committee on Justice next week. At sa palagay ko ay hindi po mandatory, pero siguro naman po kung siya po ay mag-appear doon sa mini trial at ipaliwanag ang kanyang sarili, siguro po yun ay makakatulong sa kanyang kaso. Di ba? Pero ang sabi po ng kanyang abogado na si Attorney Michael Poa, parang pag-iisipan pa ng Vice Presidente ng Pilipinas kung dadalo siya sa kaso kung saan siya lilitisin. Yan ba ang behavior ng tao na gusto idepensahan, linisin ang kanyang pangalan, kanyang sarili? Yan ba ang, di ba sabi niya gusto niya bloodbath? Yan ba ang nagsasabi na magbabloodbath tapos hindi pala sisipot? Ano yun? Ito ba yung form ng mga Duterte talaga? Ito ba talaga yung kanilang modus? Yung maghahamon ka, tapos kung kakasahan ka na, aatras ka. Example, yung kanyang kapatid na bunso, si Baste Duterte, if we all remember, naghamon ng suntukan. Hinamon si dating PNP chief Nicolas Torre. Kinasahan siya ni General Torre. Sige, gawin natin yung ating suntukan na charity para makatulong sa ating mga kapwa. Yun na po yung instance na dapat ikaw yung nag-challenge, ay kasahin mo. I mean, di ba? Harapin mo yung challenge. Hindi po. Inindyan po ni Baste Duterte si General Torre. Ganun din po yung kanilang kapatid, si Paulo Duterte. Nagsabi-sabi sa ICI dati na willing siya mag-testify about sa flood control, blah, blah, blah. Nung pinatawag na po si Pulong Duterte sa Infrastructure Independent Commission on Infrastructure, hindi din siya sumipot. At ngayon si Sara Duterte ito sa House. Magkakaroon po ng mini trial next week. Doon po sa House Committee on Justice. Para lang po, ito po kailangan na gawin. Kasi step by step na po ng House Committee on Justice ang proseso kung paano po mag-impeach ng isang opisyal. Dahil po sa mga bagong rules na inimpose ng Supreme Court last year. Dahil nga daw unconstitutional yung last year na impeachment complaint laban kay Sara Duterte dahil lang lumabag ito sa 1-year bar rule. Ngayon, wala na po yun. Sinusunod na po ng House Committee on Justice ang lahat ng bagong probiso na nilagay ng Supreme Court na steps para mag-impeach po ng isang impeachable officer. At ito po ang ginagawa ngayon kay Sara Duterte. By the letter po ang House Committee on Justice sa kanyang impeachment proceedings. At ngayon nabasa na nga natin nung Lunes yung as answer od cotelam niya, na pati ako po dismayado sa nabasa ko kasi hindi nga po yun answer. Hindi po yun mga answer sa
sa mga ina-allege sa kanya na mga katiwalian. Wala siyang, hindi niya in-answer. Update, clarification po doon po sa third impeachment complaint, meron po itong 6. 6 po yung grounds na nilagay nila doon na kailangan niya sagutin. Sa fourth impeachment complaint, 5 grounds. Dapat sagutin niya. Similar po yung mga may mga similarity po yung mga grounds sa third and fourth. Pero si Sara Duterte po ay nag-hire ng 16 po na abogado. At alam po natin na galing po sila, karamihan sa kanila ay galing po sa Fortuna, Narvasa and Salazar. At sila po ay hindi basta-basta na law firm. Hindi ba lamang nila inisa-isa o dalawa ang isang impeachment ground at sagutin ito ng maayos? Wala ba silang ganun? Hindi po talaga. Ang basa po talaga sa ad cautelam answer ni Vice President Sara Duterte, parang gusto niya ipa-dismiss. Yun lang, papadismiss yung kanyang mga impeachment. At hindi po tayo magtataka kung next week, Monday next week, hindi po tayo magtataka kung tumakbo si Sara Duterte at magpalaban na naman ulit sa Supreme Court. Dadalhin niya yung kaso niya doon sa Supreme Court, i-questionin niya lahat ng gusto niyang questionin, jurisdiction, yung mga ganito, constitutionality. Hindi po tayo magtataka kung tatakbo siya sa Supreme Court next week at questionin niya. Dadalhin niya yung ad cautelam niya doon sa Supreme Court. Para lang manggulo, para ma-delay lang yung mga proceedings na ngayon ay iniina-isa na ng House. So yun nga po, ang sabi ng kanyang abogado, hindi pa po sure. Walang kasiguraduhan na dadalo si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives sa March 25. That is a Wednesday. At sabi nga, formal na po ito na imbitasyon. Papadalan sila ng imbitasyon, formal na po siya, imbitasyon, pati yung mga abogado niya. So, ang feeling ngayon is, malaki po ang posibilidad na hindi dadalo, hindi sisipot si Sara Duterte sa March 25. Nagpupustahan na nga po kami kung po darating yan. Ay ako po pumupusta na hindi po yan siya darating. Ang papadala po niya yung kanyang mga abogado. Yung 16. Kung ipadala po niya yung 16 niya na abogado, ay dapat sila ay preparado dapat po sila ay maging preparado sa gagawin sa kanilang cross-examination ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. At sure ako na isasalang sila sa matinding tanungan kung bakit ganon lang kasabaw yung kanilang depensa sa kanilang kliyente. Yun, isa yun sa mga pangyayari na ini-imagine ko pag hindi nga sumipot ito si Sara Duterte sa mini trial next week. At ang isa sa mga indication po na na hindi siya hindi dadalo ang presidente sa House of Representatives kasi sabi nga ni attorney niya Michael Poa na wala daw ano ba tawag dito sa Tagalog? Kung sa English, nothing to gain. So kung sa Tagalog slang, wala daw madadaw daw si Vice President Sara Duterte kung siya po ay mag-appearance sa kanyang mini trial doon sa House of Representatives. Walang madadaw daw, nothing to gain, meron kang magigain. Meron siyang magigain. I don't know kung saan hinuhugot ni attorney
POA yung walang mangyayari, walang kabuluhan yung kung para kay Sara Duterte na hindi siya sisipot sa isang doon sa House. Ang magigain po niya ay yung image ng guilt. Yun yung kanyang madadaw-daw. Ikaw na sabi mo gusto mong linisin yung pangalan mo sa tamang forum, sa tamang panahon, tapos hindi ka sisipot kung pinapatawag ka. Guilt. Kasi po yung taong malinis ang konsyensya at totoo, tunay po ang hangarin na linisin ang kanyang pangalan sa kahit anong lugar at oportunidad. Yan po ay dadalo at sasabihin na, oy, wala akong kasalanan, wala akong kinalaman, ito ang aking mga preba sa aking sinasabi na wala akong ginawang mali. Sa lahat po ng venue kung saan po yun po ay magka-count sa korte. Sa korte man or sa house, sa mga hearing. Kung ikaw po ay interesado na ipaglaban ang iyong sarili at linisin ang iyong pangalan at ayusin at yung i-correct ang reputasyon mo. Lalong-lalo na kung gusto mong maging presidente sa 2028. You will grab the opportunity to be heard at the forum na legal. So kung hindi po siya mag-skip niya yung oportunidad na yan, may tinatago talaga siya. Oh. Takot sila. Ang sinasabi dito is ayaw nilang matanong si Sara Duterte. Ang argumento ng depensa ni Sara Duterte is doon sa House daw hindi daw bawal daw yung cross-examining witness directly. Yung mga witness laban kay Sara Duterte, hindi daw po nila pwede tanungin. Tapos ayaw nila na nililimitahan sila. Hindi pa nga kayo nag-a-attend, iniisip na nyo yung mga limitations. Galing. Tapos sinabi po nila na yung the burden of proof lies daw sa yung mga nag-aakusa. At yun na gusto rin nila na sa Senado talaga, ma-full trial. Oh. So, ngayon, syempre po, pag hindi dumalo, may mga consequences po kung hindi dumalo si Sara Duterte sa House next week. At ito po isa sa mga mangyayari, posible po mangyari, ay yung tinatawag na fast tracking ng kanyang kaso sa Senado. Magbobotohan na po sa plenary. Oh. Magbobotohan sa plenary at malamang ang aking sa tingin ko itong ginagawa nilang pagsabi na hindi sila dadalo, ito po sign of defiance na po ito. Defiance sa ating mga rules and regulations. Defiant siya. Hindi po ito nakakatulong yung defiant stance niya. Hindi ko alam kung bakit ito yung pinili na stance or strategy ng kanyang depensa, yung pagiging matigas ang ulo. Anyway, kung yun talaga yung tingin nila na makakapanalo or makaka-acquit kay Sara Duterte, sige, go. Pero sa tingin ko po, sa second, baka malakas yung kutob ko, na sa ikalawang pagkakataon, mai-impeach naman po si Sara Duterte sa House of Representatives kung dadating po yung dadating na po sa botohan doon sa plenary. For the second time around, baka again, siya po ay ma-impeach sa House.
at iaakyat po ito agad-agad sa Senado kung saan po forthwith na masisimulan po ang kanyang impeachment trial at alam po natin sa impeachment trial wala na pong visa yung Bank Secrecy Law doon at mabubuksan po ang kung ano ang hihilingin na buksan. At ang puntirya po, isa sa mga pinupuntiryang buksan ay ang mga bank records ni Sara Duterte. Yun, ang katotohanan na makikita na natin. At hindi lang po kay Sara Duterte na bank accounts or financial records ang masisilip. Posibilidad po na masilip yung bank records ng asawa niya, mga kapatid niya, ama niya. Kasi yun po ang nangyari nung kaso, nung impeachment trial di dating Supreme Court Justice Renato Corona. May precedent po. Hindi siya ma-exempt niyan. Si Sara. So, magpapalaban na lang siya sa Supreme Court kung saan alam natin na karamihan doon appointed na kanyang ama at magpapalaban siya doon sa mga aliado ng yung Duterte Bloc na nandoon sa Senado minus si Bato de la Rosa na hindi pa nagpapakita since November. So, medyo matatagilid siya kung magbobotohan sa Senado kung may mag-a-absent na kanilang kaalyado sa politika kagaya ni Bato. So, ang tanong, i-risk ko ba ni Sara Duterte yung posibilidad na ma-impeach siya sa Senado at tuluyan ng maging disqualified, perpetual ban na tumakbo sa kahit ano pang elected position sa gobyerno. Would she gamble? Would she risk it? Does she know her numbers? Sigurado ba siya sa kanyang numero sa Senado? Pag ang sagot ay hindi, tagilid siya sa Senado, hindi niya maaasahan yung inaasahan niya doon, lalong-lalo na kung mabulalat na tanan na lahat ng ebidensya laban sa kanya, na isa doon mismo siya ang gumawa. Siya yung ebidensya mismo, yung kanyang pagbabanta sa buhay ng presidente ng Pilipinas, kung ang ebidensya, ang ultimate fact, siya. Paano yan? So, hintayin natin kung sisipot or hindi. Ako po ay ano na sa aking mga kaibigan, nagpumusta po na ako. Nagpustahan na po ako sa mga kaibigan. No, ang aking pusta ay hindi po yan sisipot doon sa House of Representatives sa March 25. Kung sumipot siya, siguro, kung matalo ako sa aming pustahan, kung sumipot man siya, sigurado naman po na manggugulo siya doon. Remember, yung one time na sinabi niya, she may not like my answer. She may not like my but I am answering. Ganon po yung dadadali niya doon sa hearing. Magpipilosopa siya doon. Ganon po yung style niya. Magwawala siya doon. She may not like me. She may not like what I am answering. Ganon yun. Expect that. So, balik tayo kay Alcantara. District Alcantara. Henry Alcantara. Pasensya na po. Ako po ay hindi pa po maayos ang pakiramdam. Pero kailangan po ninyo to malaman. Ito po ay regarding din po kay Alcantara. Siya po ay pinapatawag po siya sa March 24 sa Sandigan Sandigan Bayan 6th Division sa March 24.
Ito po ay yung sinabi ko kanina, ito po ay kaso yung sa Oriental Mindoro. Ang amount po itong project na to, flood control project ay 289.4 million pesos. At malversation po ito ang dahil po substandard po yung road dike project doon sa Nauan Oriental Mindoro. Alam natin na state witness na po siya ngayon doon sa mga kaso sa Bulacan. Pero ito po iba naman po. Kailangan po siya mag-appear dahil sa kaso na to. So, alam po natin na isa rin po na former sino po to? Former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, nag-testify din po noong March 17. Sinabi niya po na sinabi po niya doon na naka-receive po siya ng 100 million pesos bilang balato kickback galing kay dating Representative Saldico. At ang conduit po, ang bridge, ang bridge noon ay walang iba si District Engineer Henry Alcantara. So, meron pa tong kaso si Alcantara na kailangan niya harapin next week. At yun nga po ghost project po. Ghost project po itong sa kanyang sa Nauan Oriental Mindoro. Iba po itong kaso na to doon sa Bulacan. Ay, ako, masakit sa ulo, no? Masakit sila sa ulo. Masakit sila sa ulo, pero madami silang pera. Ganun. At sana po, ayusin na maayos na to. Kung pwede lang po hilingin natin na malinis na po sana ang DPWH. Ang nakakatakot na kasi po isipin kung ito po ay nangyayari sa Bulacan. Sa Bulacan province ng DPWH na doon, yung iba pa pong mga DPWH po sa ibang mga parte ng bansa, baka ganun din meron din silang mga ganitong mga scheme. Pero siguro dito lang po talaga sa Bulacan, nakitaan talaga sila ng grabe. As in, siguro ito na yung pinakagrabe. Kaya nasilip-silip sila dito sa Bulacan. At yun nga yung masakit isipin na ito po ay mga pinagkatiwala ng gobyerno, mga pinagkatiwala ng mga tao na magsilbi sa taong bayan tapos gaganituhin tayo. So, ewan ko kung anong mangyayari kay Alcantara. Hindi lang naman siya sa isang kaso, madaming kaso. Sana pagbayaran nila yung mga pinaggagawa nilang kabustugan. Kagaya niyan. Gagawa kayo ng substandard na mga dike. Tapos kung darating yung dilubyo, instead na makatulong, mas makapahamak pa sa mga Pilipino. Di ba kayo ng konsyensya niyo? Konsyensya na lang. Sige. So, yun nga, hindi pa tapos ang kwento kay Alcantara. Madami pa siyang hinaharap na mga something. Ito sa mga panghuli nating topic. Sa mga sa mga users, sa mga cellphone users, ang naglabas po ng balita. If i-phase out na po, nako,
Ipi-phase out na po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang haba naman ito, CICC, nagta-target po na ipi-phase out na po nila ang 2G at saka 3G mobile. At by the end of the year, 2026. So, mapipilitan po tayo bumili ng mga 4G, 5G. Oh. Kasi ipi-phase out na yung mga 2G. Ano ba itong 2G? 2G, ano ba? 2G and 3G. Signals. Oh. 2G and 3G ay currently being phased out dito sa Pilipinas. Ang 3G po ay ang 3G po ay mandated na for full shutdown nationwide by December 31, 2026. Ang 2G networks ay pwede pang active sa mga ibang mga lugar para support basic. Ito po yung analog, yung 2G. So, sana naman ayusin na yung analog. Kasi sometimes yun po useful po yung analog eh. So, yung 2G po is active pa sa ibang sa mga rural areas. Kasi nga po, kailangan po yun sa ATM. ATM machines, saka yung mga kailangan po yung 2G. Yun po yung pinaka-basic na signal. So, yung NTC po, yung NTC at saka Globe at Smart ay implementing na, ongoing na po yung decommissioning nila. 3G sunset. 2G status. Ang 3G sunset daw ay full nationwide deactivation required by the end of 2026. At yung D2, update po yung D2 carrier, dito ba? Hindi dito na carriers ba? Ay tinanggal na po yung kanilang 3G entirely. Yung 2G status sa shutdown po, pero kailangan po silang gumawa ng ibang separate timeline at kasi critical nga po yung 2G sa mga backup emergency alerts, yung mga ganon. Lalong-lalo na kung ang yung lugar liblib at wala, hindi po marireach ng 4G at 5G na coverage. So, importante po talaga yung 2G. Kasi yun yung pinaka-basic, pinaka-easy signal. So, ginagawa po ito dahil para po kasi yung text scam, na po yung text scam dahil po piniprevent na po yung mga text scam at ina-exploit nga ng text scamming yung 2G at saka 3G. So, kaya po sila naisipan na i-phase out itong dalawang coverage na to. So, kung hindi pa kayo po maka-afford ng mga 4G at 5G na mga cellphone, ito po yung mga cellphone na pwede niyong gamitin, lalo-lalo na kung malayo kayo at 2G lang ang kaya ninyo doon. Maghanap po kayo. Maghanap po kayo ng original na Nokia 3310. Yun po. Alam po ninyo yung mga batang late 90s hanggang early 20s, Nokia 3310. Dati po, pumapalo po yung presyo ng Nokia 3310, mga 10,000, 15,000 noon. I remember pa.
Pero ngayon po, pumunta na lang po kayo sa mga online sites, kagaya ng Lazada at saka Shopee. Meron po kayong makikita doon na Nokia 3010 na ano na lang, less than 2,000 pesos. Mga 1,000 pesos. Eh yun po, kung kayo po ay nasa liblib na lugar at yun po ay ang coverage lang na kukuha po ninyo ay 2G. Oh. So yun po. Again, pinipace out na po ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Centers, ang coverage 2G at saka 3G. By the end of this year, so meron po kayong panahon na mag-switch sa mga telephone na 2G kung 2G lang po yung coverage ng inyong mga lugar. Kasi yung 2G po medyo mahihirapan po sila tanggalin talaga yun. Kasi yun po yung pinaka-basic. At yun po yung inaasahan ng mga tawag dito? ATM. Oh. So, yun po, wag po kayong magtaka kung mawala na po kayo ng 3G signal sa inyong mga lugar. At mapipilitan kayo mabumili ng mga 4G at 5G, lalong-lalo na po kayo kung nandun po kayo sa urbanized areas na po. Pero kung hindi pa rin po kayo, nandun po kayo sa mga 2G coverage, yung sinabi ko na cellphone, yun po yung makakatulong sa inyo na cellphone. Kakulango. Ayan na sila, maliit na peke.
ang DDS. Puro fake news ang DS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang DDS.